Nasa The Hague, Netherlands si Vice President Sara Duterte para bisitahin ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakadetain sa International Criminal Court. Bago yan, nagpahaging siya sa ginagawang paghahabol ngayon ng gobyerno sa mga kontraktor ng maanumalyang flood control projects. Narito ang report ni Bril Montalvo. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang tumukoy sa 15 kontraktor sa iniimbisigahan ngayong flood control project ng pamahalaan. Pero duda si Vice President Sara Duterte. Paniniwala niya naghahanda lang ng idadahilan ang Pangulo sakaling bumaha na naman. Nabanggit namin yon kay BBM na ganun ang ginawa, pero noon ay wala siyang reaction. Tapos bigla ngayon, meron na siyang reaction. Paniwala ko, ginagawa nila yan para lang sabihin sa susunod na baha na, tingnan nyo, may ginawa naman kami. Pinaghahandaan niya lang yung excuse niya para sa susunod na baha. Hirit naman ng bise, hindi lang contractors ang dapat panagutin. Dahil yung mga contractors ay mga tauhan din sila ng mga members of the House of Representatives. Kung maalala ninyo, meron akong ginawa na interview noon kung bakit ako umalis sa Department of Education. Binagyat ko doon na 2 tao lang ang nagde-decide sa budget ng Pilipinas. Yun ay si Martin Romualdez at si Zaldico. At yung mga kasamahan nila o mga grupo nila, kasama din nila yon sa paghati-hati noong budget ng Pilipinas. Suportado naman ni VP Sara ang drug test ng mga kawani ng gobyerno. Sa gitna yan ng isyong may nagmariwana umano sa loob ng Senado. Sinang-ayunan niya pa nga ang pahayag ni PNP Chief General Nicolas Torre III kamakailan na mga pangit ang nagdodroga. Para kang zombie, para kang tulala lagi pag nagdodroga ka. So, oo, kasi nangingiwi ka na kasi nga wala nang vitamins and nutrients yung katawan mo. Kaya totoo yan talaga. Papangit talaga yung mga adik, pangit talaga sila. Sinabi ito ng bise habang kaharap ang Pinoy supporters sa Paris, France. Ayon sa Office of the Vice President, nag-layover doon ang bise bago lumipad patungong The Hague kung saan nakadetain ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito na ang ikatlong biyahe ni VP Sara sa The Hague mula noong Marso na nasundan ng pagbisita sa Malaysia, Australia, South Korea at Kuwait. Nauna namang iginiit ng kanyang opisina na lahat ng kanyang biyahe ay sariling gasto at naayon sa kanyang mandato. Dito naman sa Pilipinas, naghain ng komento ang kampo ng bise para ibasura ng Korte Suprema ang apela ng Kamara sa desisyong ideklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment laban sa kanya. Sa 32-page na komento, ipinunto ni VP Sara na ang desisyon ng SC ay hindi nangangailangan ng factual correction dahil ibinatay nila ito sa katotohanan. Para sa 1PH, Bril Montalvo, News 5.